Sige, angat. Mga kapatid, merong nag-request po sa comment. Ang sabi po niya, mula po kay Eduardo Albiza, ang sabi niya, good day po, Sir Autorans. Baka pwede naman po mag-feature ng Suzuki ATV problems. Nakita ko lang po na may inaayos kayo na ATV. Yun po yung nakaraan na ang pagmamayari po nung galing sa Japan. At yung isa nga ay nag-reveal kami ng kanyang transmission. Yung inaayos namin, yung silver. At ngayon, eto, meron din ngayon dito nasa lifter na inaayos natin. Ang sabi pa po niya, second hand lang kasi unit, kaya kuha ko lang tips para may proper maintenance galing po sa inyo. Salamat, more power sa channel po ninyo. Gabi-gabi po ako nanonood ng mga video po ninyo. Ayun, yung mga Suzuki na ginagawa namin, na kahit hindi po APB, na parehas din ng makina nito. Nako, ito ang kadalasan na nangyayari sa kanya. Pangatlo na po ito na Suzuki engine, dalawang ATV, at yung isa naman ay imported na Suzuki na parang drop side na pinang-tetrail niya diyan sa Tanay, parehas sila ng problema. Ito ipapakita ko sa iyo, Sir Eduardo. Maingay na maingay po ang makina nito nung dinala sa amin. At nung tinest drive nga ni RJ at saka ni si Rudy, kapag ka dinadrive itong ATV na to, naku, talagang umuugong. Dinig na dinig mo yung ugong sa loob ng body. So, inangat namin dito yung engine at binaba yung transmission kasi kanina ako mismo yung nagtetest. Pag nilagay ko yung stethoscope namin dito sa bell housing ng transmission, maingay talaga. No? At dito naman sa likod, wala na kami naririnig na ingay. Kaya, ang napansin namin na problema nito dito sa bell housing. So, nung binaba namin yung transmission, hindi naman ganoon ka problema yung akin na yung clutch niya. Yung clutch. Ayan, hindi siya masyadong mapagbibintangan nung ingay. Although merong palag na yung kanyang mga spring, pero yung ingay na naririnig namin, kakaiba. Ngayon, ito yung nangyari din doon sa isang ATV na ginawa namin dito at yung isang drop side na kapag inaapakan daw yung clutch, nawawala ingay. O, pag binitawan mo yung clutch, ayan, maingay na. Ito mga kapatid, pareha sila ng problema. Kaya kanina, nung naibaba na nila RJ, yung transmission, ito na yung ginawa naming pagtetest. Okay, lalagay ko yung mic ko rito ha. Sige. Isa pa. Sige. Isa pa. Ayun. Okay. Mga kapatid, napansin nyo, sinisikwat ni RJ dito. Para itong flywheel ay umusli dito. Ngayon, itutulak naman, sisikwatin naman doon sa main pulley, sa harap. Papasok ngayon yung flywheel dito. So, yung ating crankshaft, gumagalaw na, kumikilos ng ganyan. At iyon ay mag-iingay talaga yan pag umaandar na yung makina mo. Dito nga, ang worry namin dito, baka masyado nang nakayod yung thrust washer at baka may kinayuran pa siya doon sa block. Kaya dapat talaga buksan na yung makina nito. Kaya ito, ibababa namin ng engine. Tatlong Suzuki na po yung ganito ang problema na ginawa namin dito. Yung isa hindi nagpagawa, yung drop side. Kasi wala pa siyang budget. No? Ito ngayon, kailangan na namin ibaba dahil ang may-ari naman ito, kapatid din talaga na ginagamit niya to sa Shopee, pan-deliver ng mga ino-order ng mga to, no? Sa Shopee. So kailangan magawa na rin namin kagad. At sabi ko nga doon sa kapatid, ibaba natin kung ano man talaga yung makikita lang nating problema, yun ang gagastusan mo. No? Overhauling gasket, matik na yon. Tapos ibababa natin yung crankcase. Baba natin yung crankcase kung kayang crankcase lang. Pero pagka meron tayong napansin na kakaiba, doon sa mga bearing niya, doon sa mga journals niya, doon talaga magkakaroon ng malaking gastos yung may-ari nito. So yun muna mga kapatid, doon sa nag-comment si Sir Eduardo, ang isang pinaka-importante, pag-change oil talaga. No? Medyo napersado tong makina na to, hindi kalakihan pero van yung gamit, yung iba kasi 4K van, pinupuno ng sakay, napepersa yung makina. No? Kaya siguro, pagka ganito ang sasakyan mo, ganito ang makina mo, ingatan mo rin. Huwag mo masyadong ino-overload. Talagang nahihirapan po yung makina nito. At siguro din po, ito mga kapatid ngayon ko na lang din isasama sa vlog ko to. Akin na yung clutch. Ayan, akin na yung clutch. Ito, posible lang na related, no? Ibaliktad mong ganun. Yung mga clutch driver,
Yung mga clutch driver na palaging nakaapak, nakatulak, parang itinutulak mo to dun palagi eh. Tapos umiikot. Ayun, napudpud yung thrust washer. Di ba? Tapos hindi ka pa nag-change oil. Kaya ngayon, ang tendency, ito ngayong ating crankshaft ay nagpapa ganun-ganun na. Di ba? Labas-masok na. Kasi clutch driver ka. Dapat pag matigas na yung clutch mo, bababa mo na yan, palitan mo na yan. Kaya ka nagiging clutch driver kasi matigas eh. Ayaw mong bitawan dahil mamaya apak ka ng apak. So ayaw mo nang bitawan. Palagi nakapirmis yung paa mo sa clutch. Ito, kitang-kita oh. Halos mahukay na to oh. Oh. Kaya pagka may problema na ang clutch assembly nyo, matigas na, papalitan nyo na yan para hindi ka maging clutch driver. Isa yon sa posible na nag-cause ngayon para masira itong ganitong klase ng makina. Hindi naman kalakihan ng mga makina. Pero sa tingin ko, nandun na rin yan sa design ng pyesa nito. Kasi pangatlo na po ito sa na-experience namin. O kayong mga ibang mekaniko dyan, baka na-experience nyo rin to, paki-comment nyo na lang po dito sa vlog natin. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Mula po nung naipalabas ko nung nakarang araw, ito pong makina na to na magpapalit na nga po ng makina yung may-ari. Yun po ang rekomendasyon ko dahil nga po itong piston niya ay umuuntog na po sa cylinder head. Malaki na nga po yung angat nito dahil nga rin po sa ito yung nirepace na rin ng machine shop dahil nabengkong din itong pinaka-block niya. So nirepace din naman yung cylinder head. Kaya lang, ang nangyari, umangat itong ating piston at tumatama na to sa cylinder head. Ang tendency, pag tumama sa cylinder head, siyempre magkakaroon siya ng katok, pwede pa niyang sirain yung connecting rod dahil umuuntog siya doon sa cylinder head at yun nga, nagkaroon na rin ng tagas ng tubig dito sa gilid. Kasi napapaluwag niya ngayon yung mga tornilyo doon sa ibabaw ng cylinder head. Ngayon, kaya ko naman inulit ito mga kapatid sa inyo dito sa vlog ko po na ito. Meron pa pong tumawag sa akin at ako po ay binibigyan ng rekomendasyon na baka daw po pwede ko na lang i-replace tong piston. Yan. Tatlo po yung tumawag sa akin mga kaibigan natin na sinasabi na i-replace na lang yung piston. Ibig sabihin, babawasan ko tong ibabaw. Ito po yung comment ni Rafael Wakit. Sabi po niya, Sir, dapat nagbawas sa taas ng piston. Kung ilan ang nabawas sa block, ganun din ang bawas sa piston. Na-try ko dito sa truck sa Dubai. Sa totoo lang, pwede yun. Meron nga akong late machine dito eh. Kayang-kaya natin gawin yon. Kahit na hindi ko na yan ipakiusap kay Peter. Magagawa natin, mapapa-under ko ulit itong makina na to. Pero, hindi po yun nangangahulugan na magiging okay na po itong makina. Kasi ito mga kapatid, kapag nireplace mo itong piston, itong ibabaw po na to, nandito talaga yung matinding init at matinding pressure. Kaya kung ito ninipisan mo at mawawala rin itong kurba na yan, na ito intended para doon sa valvula, no? Pag ito ninipisan mo, pwedeng ma-break to, pwedeng masira ito. At yung laki nung ibabawas mo dito sa piston na yan, makaka-apekto din po yan doon sa compression. Mababawasan ngayon yung compression mo. Kung halimbawa 100%, baka mag 90% na lang yung compression ratio mo no, sa bawat cylinder na to. So magkakaroon din ng paghina. Kapag binawasan mo itong ibabaw ng piston. At ang pinakadelikado doon, ito pong piston, pwede siyang masira. Dahil ninipis yung kanyang pinaka-crown, itong pinaka-ibabaw. Pagka ito ay nireplace natin, mapapa-under ko to at posibleng mawala din yung tagas dito sa gilid pero hindi yon nangangahulugan na magiging maayos na ang makina. Kalaunan ay masisira din itong makina na to. Meron pa pong nag-comment kung pwede daw po ba na doblehin na lang yung gasket, 2 gasket ang ilalagay. Mas lalong delikado yun. Baka wala pang 1 linggo na gamitin mo ay masisira na yung gasket po na yun. Sigurado maghahanap ng lalabasan yung pressure dito po sa bawat cylinders po na ito. Ngayon, eto na po mga kapatid. Yung may-ari nito, kausap ko talaga, sinabi ko sa kanila na pwede naman yon. Kasi nga, meron nga daw nagsasabi rin sa kanila na pwedeng gawin yon. Kaya lang, kung ganun nga po ang mangyayari, ayokong gawin. Sa totoo lang, sabi ko nga sa may-ari nito, pwede nyo namang i-pull out yung makina dito at ipagawa nyo sa iba. Kasi ito po mangyayari mga kapatid eh. Kapag ginawa ng remedyo itong makina na to at ibinenta ngayon ng may-ari, tapos after mga ilang buwan, o sabihin na natin baka tumagal ng taon, nasira ulit, tapos ako ang gumawa, sa akin ngayon mapuputok yung problema na yon. Diba? Bakit si Autorans gumawa ng remedyo? Alam mo nang hindi magtatagal,
yung ganong klase ng style ng pagre-repair, ginawa mo pa. Yun talaga po yung ayaw kong mangyari. Kaya sa may-ari nga nito, sabi ko, kung gusto niyo po kayong maghanap ng makina, maghanap tayo sa Blumentritt, nagpatulong na rin ako kay Sir Ariel Sonorio, nagpatulong na rin ako kay Miss Rupa Rosario, kung may makikitang block na may papeles, yun ang importante. Ngayon, meron ding nag-offer dito. Pwede daw ba yung aanuhin na lang yung yung engine number? Naku, sabi ko hindi ho pwede yan. Delikado ho yan. Bawal yan sa batas. Hindi pwede yung anong tawag doon, itatampered mo yung engine number dito sa block. Bawal na bawal po yun. Hindi rin po ako pumayag doon. At kayo po, wag niyo pong gagawin yun. Dahil sa oras na ginawa niyo yun at nagkaroon ng aberya sa LTO, sa registration nyo, hindi nyo na mailalabas yung sasakyan nyo. I-impound na po yan. Makukonsider po na karnap yan. So, dito po kailangan talaga bumili tayo ng makina. At ang sabi naman ng may-ari nito, maayos pa naman kasi yung unit niya. At kung meron naman talagang mabibili na murang makina, kahit sabi ko nga, kahit black lang, no? Kahit wala na yung ibang mga pyesa, yun lang ang mabili natin. Tapos ipapadala ko kay Peter, pache-check natin yung kondisyon ng block na yun. Tapos lahat ng pyesa na to, puro bago naman lahat, yung mga pyesa na yan, yun ang ilalagay natin. Kaya hindi pa rin naman talaga magagastusan ng malaki yung may-ari nito. Pero, yun nga lang, magtsatsaga tayo, maghahanap muna tayo ng makina. Baka nga meron sa inyo dyan na naka-stock na yung inyong crosswind, hindi nyo na ginagamit. Baka pwede nyo ibenta na lang yung makina, i-message nyo po ako at kakausapin ko po yung may-ari nito. Hindi ko po ito i-replace dahil talagang delikado at hindi rin magtatagal at kawawa yung susunod na bibili ng makina na to, nung sportibo na to, kung ibebenta po ito ng may-ari. Total, nasa usapang 4JA1 tayo, makina. May nagtatanong po sa akin, sabi ni Tor Santiago, Karandi, ano po ba ang kaibahan ng timing gear sa timing chain? So, papakita ko sa inyo itong makina ng crosswind, no? Yung 4JA1, nandito, timing gear yan. Tara, samahan nyo po ako dito para maipakita ko sa inyo yung kaibahan ng timing gear. So, ito po yung makina nitong crosswind na yan, sportivo na yan. At ito po yung kanyang mga timing gears, no? Ito yung mismong nandoon sa crankshaft, no? Tapos, aakyat yung ikot na yan sa pamamagitan nitong mga gears po na ito. At hanggang sa mapaikot niya yung camshaft na nasa loob. Ito po nga inuupuan nitong mga push rod po na yan. Para naman mas synchronize ito naman pong galaw nitong mga rocker arms. Ito po yung mga rocker arms na yan. Okay? So, pag ikot ng ating crankshaft, iikot itong mga gears na to hanggang sa mapaikot yung camshaft na nasa loob at ito ay gagana rin yung ating mga rocker arms. Sa timing chain naman po mga kapatid, nandito po yung pinaka-sprocket sa crankshaft. Iikot dyan yung timing chain at aakyat naman din dito sa pinaka-sprocket po ng camshaft. So kailangan kasi synchronize yung ikot ni crankshaft sa ni camshaft. Ngayon, meron din chain tensioner na makikita nyo po dito. Unlike po dito, sa mga timing gear, wala po kayong makikita mga tensioners po dyan kasi eksakto po lahat ang mga lapat ng mga gears po na yan. Sa timing chain, kapag ka nasira yung tensioner, umiingay yan. Kapag ka rin nasira yung mismong kadena, umiingay din po yan. Sa timing gears, hindi mo to basta-basta mapapaingay. Siguro, kung talagang hindi ka nag-change oil at masira mo yung mga ipin ng mga gears na yan, saka palang iingay itong mga makina na naka-timing gears. Yun namang timing belt, hindi siya umiingay, pero hindi siya ganun katibay nung timing chain at saka ni timing gears. Mas maraming nadidisgrasya ng mga naka-timing belt kumpara doon sa timing chain at doon sa timing gears. Ngayon, ang buhay talaga nung mga timing assembly po na pinag-uusapan din natin na yan ay yung langis po na ginagamit nyo. Kapag ka hindi kayo regular na nagme-maintain ng inyong makina, hindi kayo nag-change oil ng regular, at kapag ka kayo ay naka-timing chain, dapat po ang ginagamit nyo talagang langis ay yung mga mabababa ang viscosity. Kasi yung kadena na yan, kailangan pinapasok lahat, yung kasuluk-sulukan ng mga pyesa ng kadena na yan. At kung ang inyong viscosity ng langis na ginagamit ay makapal, nahihirapan na makapenetrate yung langis natin doon sa kadena. Kaya kadalasan, yung gumagamit ng matataas na viscosity ng langis sa mga naka-timing chain ng mga engine, yan yung mabilis talagang umiingay, yung kanilang timing chain. Gaano kadelikado yung naka-timing belt? Meron nga kaming ginagawa dito eh. Ayun, yung pajero ni Doc, pakita mo yan, yung pajero na yan. Ayan, yan, tapos na po yan.
Na-road test na namin lahat. Nagpalit ako ng differential, nag-transmission, nagpalit ako ng turbo. Okay na siya. Aba, nung ite-test drive namin nung isang araw, naputol yung tornilyo na nakakabit doon sa timing gear papunta doon sa balancer. Oh, ang laking problema nun. So, pagkaputol ng tornilyo, natanggal ngayon yung balancer belt. At yung tornilyo naman nagpaikot-ikot doon sa loob, nasira din ngayon yung timing belt. Buti na lang hindi naputol. So, ganyan kadelikado naman kapag ka naka-timing belt ka. Mas maraming chances na magkaroon ng problema kung hindi mo talaga papansinin or i-check up man lang. Yung iba kasi kapag ka, nakabili na ng sasakyan, medyo naluluma na tulad nitong Innova na to, ito naka-timing belt to. Okay? Kapag ka hindi mo masyadong papansinin yung mga ganitong klase ng makina, ito yung timing belt niya, bigla ka na lang naputulan, o yun na, umpisa na ng gastos mo. Kaya kami mga kapatid, pag kami mga ganitong sasakyan na dinadala dito sa amin, sinasabi namin doon sa may-ari, yun ang unang-una namin tinatanong, kailan nagpalit ng timing belt, ito pong inyong engine. Kasi baka mamaya, maparis ka doon sa karamihan, na ang akala nila, pag umilaw yung T-belt sa gauge, ito kasi may nakalagay T-belt, kadalasan umiilaw yun, 130. Yung iba hindi pa umiilaw, 90 pa lang napuputulan na, 100 napuputulan na. Kaya po maraming nadidisgrasya ng mga ganitong klaseng makina, 1KD at 2KD na engine na naka-timing belt po. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung meron po kayong mga katanungan at gusto nyong malaman ng kasagutan, i-comments nyo lang po sa mga vlogs ko at kapag ka nagkaroon tayo ng pagkakataon, ay sasagutin namin din yan sa pamamagitan po ng mga gagawin po naming vlogs. Maraming salamat po. Kuha na po ng Bethel Insurance. Ito po ang numero. Hanapin nyo po si Al para makakuha na po kayo ng comprehensive insurance at CTPL na insurance na mababa lang po ang premium. Pwede po tayong mag-usap sa presyo, no? Pwede natin pababain kung magkano man yung existing na insurance nyo, pwede po kayong makakuha ng discount. Mga kapatid, magandang hapon. Maraming salamat sa inyong lahat.